Meron kaming, well, nahuli na puser ng droga. Ininterrogate namin kung saan galing yung kanyang supply. Sabi niya, galing daw sa Cotabato. So, paano nakarating sa Davao yung supply na yan? Ganito, sir, ganito. Kuninto sa akin. Yung pala, kahit anong gawin namin checkpoint doon sa border ng Cotabato at ng Davao City, walang mangyayari. Dahil, alam mong ginagawa, meron silang bata na ginagamit. Ang bata, pinapasundo doon sa labas ng boundary, binigay yung cake, ha? Cake. Sa loob ng cake, nandun ang shabu, tinago. So, pag bata dadaan sa checkpoint, ano yan? Sir, cake ito, sir. Padala ng deliver doon sa my birthday. So, yun ang ginawa na bata ang ginagamit na courier ng drugs. Now, isa pa, yung akyat bahay gang. Yung akyat bahay gang, hindi ito basta-basta makaakyat sa mga bintana, mga masisikip na lugar. So, ang ginagamit nila bata. Meron silang bata na kinakarga para papasukin sa maliit na mga butas. Pag may kapasok sa loob, ma-unlock na yung door ng pintuan, yung lock ng pintuan, yun na. Kuha na nila yung mga nanakawin sa loob. Ito pa ngayon ang pinakamatindi. Talagang ginagamit na ang kabataan. Ang problema natin nung na-enact yung batas na yan, I think it's about 2006. Opo. Dahan-dahan, nalalaman ng kabataan yung kanilang criminal exemption ay sila ginagamit ng sindikato. Hindi lang ng mga biktima, kundi pati parents mismo. Sabi ng mga parents, katigas ng ulo ng itong anak ko, sir, wala na akong magawa. Mr. President, Your Honor, alam po ba ninyo na yung batas na tinatawag nating RA 10630, ito po yung nag-anmienda sa RA 9344 Opo. na kung saan ay yung pong criminal o minimum criminal responsibility po ay inilagay sa 15 years old. Alam din po ba ninyo na ang naging basihan kung bakit ito po ay nailagay nga sa 15 years old, ito po ay hinugot sa mga magkakaibang pamantayan mismo ng United Nations. Sila hindi nagkakaintindihan. Halimbawa po, yung UN Standard Minimum Rules for Administration of Justice o yung Beijing Rules, yun po walang specific age yun. Yun namang UN Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquents, yung Riyadh Guidelines, hindi pare-pareho. Sa mga katwid yun pong 15 ay wala naman talagang basihan eh. Pwedeng 8, pwedeng 9, pwedeng 10. Ang pinag-uusapan po kasi rito in the final analysis, Mr. President, ay yung kapasidad ng isang bata na gumawa ng isang karumal-dumal na krimen. Kung kaya niya, kung meron siyang kapasidad na maintindihan niya ang pagkakaiba ng mali at saka yung tama. Yun ang ating pamantayan. Sa makatwid, kung yung bata, kahit na 7 taon lang, ngunit kahit papaano mo pagbali-balig ta rin ang mapangyayari, alam niya ang consequence. Alam niya na darating siya sa ganito eh. Yung consequence ng kanyang magagawang krimen sa kanyang kapwa at sa lipunan, alam na alam niya, kahit sa murang gulang pa lang. Pati yung ginamit niyang pamamaraan kung paano niya isasakatuparan yung krimen, isinasangkot din yun eh. Yung lawak nung consequence na kanyang nagawa, isinasang-alang-alang yun eh. Doon sa discretion na pinauunawa sa atin ng Korte Suprema sa pamagitan ng paggagawad niya ng guidelines. Eh. At ang pinakamahirap po, Mr. President, Your Honor, alam po ba ninyo, ang magpapatunay na yung bata na gumawa ng karumal-dumal na krimen o yung tinatawag nating heinous crime, ang burden of proof yung Estado. Ikaw ang magpapatunay.
na meron siyang discretion. Kapag nagkamali ka ng paglalatag mo ng ebidensya, absuelto yung bata. So nakapataw pa po, Mr. President, sa pananagutan ng Estado, kung ikaw ang prosecution, ikaw ang dapat sana patunayan ng bata, wala pa po akong discretion eh. Ang totoo niyan, hindi ko po kayang timbangin. Hindi ko po talaga alam na ganito po palang mangyayari. So, sasabihin ng korte ngayon, walang discretion ito. Ligtas na naman siya. Ngayon, tutulong po yung social worker. Doon, hindi natin alam kung anong pamantayan na gagamitin ng social worker. Hindi po natin sinasabi, Mr. President, Your Honor, na wala pong kakayanan ng social worker. Ngunit napakarami pong isasaalang-alang dun eh. Para talaga mapagtibay mo na walang kakayahan talaga yung batang yun. Na yung kanyang ginawa, wala pa siyang kamalayan eh. Pero hindi binding sa korte yun eh. In the final analysis, Mr. President, Your Honor, ang magpapasa yung korte. O sige, palagay mo. May discretion, sabi ng korte. Pero sinasabi ng batas ngayon, na yun po yung ninanais niyong susugan, tama naman po kayo ron eh. May pumunta sa akin na isang parent from Leyte, if my memory serves me right. Ang kanyang reklamo, yung kanyang 9 years old na anak na babae, ni-rape ng 13 years old na lalaki. After na ma-rape itong 13 years old na lalaki, yung 9 years old na anak niya, kinasuhan ay dinala sa korte. At anong ginawa ng korte, dahil mayroong Juvenile Justice Act tayo, walang nagawa yung fiscal kundi pakawalan. And then 2 weeks after, nang rape ulit, again, pinakawalan. Tinawagan kong piskal. Pasensya na. Yun po yung batas. Kailangan pakawalan. Pangatlong beses, nang rape na naman. Na-high blood po ako dun. Nabalitaan ko. At hindi lang po yung unang insidente na nakarating sa akin na kung saan yung mga minor de edad naging recidivist pa ulit-ulit na lang gumagawa ng heinous crime. And meron din akong karanasan sa aking programa din na yung pulis pupuntahan yung bahay ng isang magulang dahil yung kanyang anak ay merong ginawang kasalanan. Ang sabi ng nanay agad, sandali lang, alam ko na yan. Pupunta siya sa kanyang cabinet, kukunin yung birth certificate ng kanyang anak dahil menor de edad. So sasangkalan yung edad para makalusot yung mga bata at makagawa ng krimen. Ang daming beses na po ng mga insidente na yung mga minor de edad ang lalakas ng loob, gumawa ng krimen dahil alam nila wala silang pananagutan at sasalbahin ng batas. And there were also cases na nilagay sila sa juvenile detention center ng DSWD. Pero nakakatakas, napapakawalan. Kung itong batas ba na ito na gusto maamendahan ni Senator Robin Padilla na ibababa sa 10 years old yung criminal liability, kung ito ba'y magiging deterrent, will it stop the minors from committing crimes? Para sa akin ang sagot doon is yes and no. No, magkakaroon pa rin ng mga kriminal ng mga bata. Magkakaroon. And yes, yung mga bata na nakagawa na ng krimen, hindi na siya pwedeng umulit dahil nakakulong na siya. Sa present setup, yung mga minor de edad na mga loko-loko, they keep on committing crime time and time and time and time and time and time again. Pagkakataon na ang kabataan po natin sa ngayon, kapag sila ay nakita nila kasi na tayo easy-easy lang, at alam naman natin na kayo po mismo ang nagsabi, may problema sa implementasyon at napanood pa nila ngayon yan, nako. Lalo na naman lalakas po ang mga loob ng mga sindikatong bata. Ako po'y kanina, habang nag-uusap po kami ng aking legis, sabi ko sa kanila kanina, alam niyo kung
yung mga brilliant mind na mga criminal minds na yan, kung ito ay kanilang i-exploit, talagang mag-aalaga ka talaga ng mga batang wala na sa kanilang pag-iisip. Ito lang pong pagpapababa natin ng edad, ito po ay kailangan meron din tayong ganung warning na sana po buksan din po natin ang isip natin sa usapin ng kailangan na. Hindi po wala kang kailanman nasasabihin sa inyong ako'y kontra sa mga bata o hindi. Doon lang ako sa karumal-dumal, doon lang ako sa hinus. Doon lang ako sa hindi masikmura. Ako na to, ako na po ito, hindi ko masikmura. Si Robin na po ako, Nakita ko na ang worst of the worst. Sabihin nyo na. Pero ako hindi ko masikmura. Yun lang po ang punto ko. Wala ako ditong kahit kailan wala ako ditong kinokontrang personal o wala. Ako kung ano lang ang nasa kalsada, kung ano lang ang nasa 8% ng ating mga taong bayan, kung ano ang nararanasan ng mga naghihikahos sa mga lugar na ang kahirapan po talaga at ang mga kalukuhan at ang mga nandyan na ho talaga, ito po inilalatag ko sa inyo. Ako na po yung boses niyan. Kahit po sa sinasabi natin, makukulong yan, madadala doon. Alam nyo, ang isa ho dapat natin pinag-uusapan kung magkakaroon tayo talaga ng youth detention center. Kasi ako po talaga, patawarin nyo po ako, itong mga gumagawa ng ganitong kasalanan, hindi po yan pwedeng hindi mangulungan. At sinasabi nyo po, nandyan sa batas nyo yan, naniniwala po ako na dapat silang mangulungan talaga. Ang problema, hindi po nangyayari. Hindi po talaga. At yaan po ang nangyayari sa ground. Narinig nyo naman po ang sinabi din ng ating kasama ni si Senator Raffy, talaga pong may problema sa implementasyon. Kaya sana po kapag tayo po'y nag-hearing, nag-usap-usap, wag po nating isipin na yung batas po ninyo ay hindi po, never ko po yung gagawin, sir. Never. Ako po, gusto ko po magtulungan po tayo para masaayos po natin kung ano ang future ng ating mga kabataan. Kung saan ang direksyon po nila. Katulad po ninyo ako, sumasama po ako sa inyo. Yun lamang po, ang dala ko po sa inyo ay point of view ng ibang naratibo naman. Naratibo po yan ng isang taong nakulong. Nakita ko, mga mata ko, ako po mismo, nung binanggit na ni Senator Bato, kanina, yung patungkol sa mga akyat bahay. Hindi naman po ako naging akyat bahay, pero pag nabasa niyo po yung aking biography, nakita niyo po yan. Talagang nagamit po tayo. Talaga ng mga sindikato. Nung ako'y bata. Kaya alam ko po ang pasikot-sikot talaga ng mentalidad na to. Kaya sana po, sa usapin na yon, makinig din po kayo sa akin. Total, malinaw naman po na tayo po ay binigyan ng pahintulot ng konstitusyon. Ang sabi, hindi naman lahat pwede kayo abogado dyan. May iba't iba kayong pwedeng magsasaka, pwedeng artista, pwedeng ex-convict. Dahil naniniwala ang saligang batas na lahat po tayo ay may mako-contribute dito. Sa plenaryo na to. Dito sa institusyon na to. At ito po ang aking pinaniniwalaan. Ito po siguro ang magiging contribution ko sa inyo. Nasabihin po sa inyo kung ano talaga ang estado ng ating criminal minds. Kasi talaga po yan, Wala na po tayong magagawa. Tanggapin na natin na nandito yan at paano natin naharapin. Sabi nga po, oo, pwedeng maging deterrent, pwedeng hindi. Ang kailangan lang po talaga ay malinawan natin na may parusa. At sabi naman nyo, sa batas ninyo, malinaw ang parusa. Ang problema po, hindi yan ang nangyayari sa ground. Kaya kailangan po talaga nating rebisahin. Kailangan po natin talagang pag-usapan. Kailangan po nating upuan. Kailangan natin itong pag-usapan ngayon na. Huwag nating i-delay. Ang hinihiling po natin, mag-hearing na.
Kailan lang yung rape doon sa Quezon City na pinatay yung bata na 8 years old. Ngayon may kinukwento si General Bato po, si Senator Bato na may pinatay lang na pinasok doon sa bahay. Scholar, sinaksak. So, sunod-sunod na po ito, sir. Yun lang po akin na sana ito pong sinabi po ninyo na tatanggapin niyo po lahat. Pag-usapan na po natin sa hearing at dito po sa entablado at magkasundo na po tayo para yung taong bayan po, alam nyo naman po, siguro naman naniniwala naman po ako na pwede tayong mag-meet sa gitna. Pag-usapan natin to. Wala naman pong hindi nakukuha sa pag-uusap. Ang kailangan lamang po tanggapin natin na may problema sa ngayon ang kabataan dahil sobra na pong bata ang mga nakakagawa ng heinous crimes. Yun lang po yun. Wala po kong gusto sa inyong diskusyonan. No po. So baka ang problema ay sa halip na amendahan yung batas, ipatupad ng tama yung batas. Pero ganun pa man, pakikinggan natin ang magkabilang panig. Ako'y naniniwala na ang kakulangan talaga is the implementation of the law rather than amending the law. Dahil pagka na-implementa ng tama, within 24 hours ng report, dapat ang batang involved sa serious offenses ay idadala na para sa mandatory confinement. Mabilis ang hinihiling ng batas na kilos ng gobyerno. Pag hindi ginawa yan, hindi yan problema ng batas, problema ng implementasyon. Kaya tayo ay bukas makinig, tayo ay bukas dun sa mga minumungkahi, pero ang ating paniwala, ang ating obserbasyon ay mukhang may kakulangan hindi sa batas kung hindi sa implementasyon niya ito. Dahil uulitin ko, yung mga 12 to 15 na nag-serious offenses, hindi dapat pinapakawala. Yan. At mayroong parusang angkop sa edad nila. At maaari silang manatiling naka-confine involuntarily. Ibig sabihin, wala silang karapatang lumabas. Their liberties are limited by at least 1 year, and it can be even more. And finally, siguro, kailangan lang ipaliwanag, hindi po tayo kumbaga, ang sinabi kasi ng ating butihing senador, na siya ay para doon sa mga biktima at ako naman ay para doon sa mga akusado. Hindi po. In fact, yung amendment natin sa batas na ito ay dapat bigyan ng assistance, suporta, counseling ng DSWD ang pamilya at kamag-anakan ng mga biktima. Mandato yan. At pag nagkulang ang DSWD dyan, sila'y mananagot. Hindi tayo panig sa mga kriminal, hindi tayo panig o sa mga children in conflict with the law o yung mga inaakusahan. Hindi rin tayo panig basta-basta sa mga biktima. Panig tayo sa interes ng pagpapatupad ng tama ng batas. Dahil alam ko, pag tama ang pag-implementa sa batas, lahat makikinabang dahil nariyan naman ang mga probisyon para dun sa mga naging biktima at para dun sa mga children in conflict with the law.